Yo! Bago ang lahat. Ang bagong problema na kinakaharap ngayon ng Golden State Warriors matapos ang kanilang pagkatalo laban sa Minnesota Timberwolves. Sa laban na ito, hindi lang simpleng talo ang naranasan ng Warriors. Mas malaking problema ang lumabas at ito ay ang sunod-sunod na injuries sa kanilang roster. Ano nga ba ang nangyari sa laban? Sa laban ng Warriors kontra Timberwolves, malinaw na nahirapan ng Golden State na sabayan ang lakas ng Minnesota. Pinangunahan ni Anthony Edwards ang Timberwolves na nagkaroon ng napakalakas na performance. Halos buong laro ay kontrolado nila ang momentum, habang ang Warriors naman ay pilit na humahabol. May mga pagkakataon na nagiging competitive ang laro, pero sa huli ay nanaig pa rin ang Timberwolves dahil sa kanilang mas malalim na rotation at mas kumpletong lineup. Pero hindi talaga ang score ang pinakamalaking problema sa game na ito. Ang totoong problema ay ang injuries na nangyari sa Warriors sa mismong laro. 3 injuries sa isang game. Habang tumatakbo ang laban, 3 Warriors players ang nagkaroon ng injury. Isa sa kanila ay si Al Horford na nagkaroon ng calf tightness. Sumunod naman si Seth Curry na nakaramdam ng adductor soreness. At isa pang player na nagka-injury ay si Quinton Post matapos ma-sprain ang kanyang ankle. Kapag nangyari ang ganitong sitwasyon sa isang team, sobrang hirap na mag-adjust lalo na kung limited na nga ang rotation. Sa puntong iyon ng laro, halos 8 na lang ang healthy players ng Warriors na pwedeng maglaro. At kung titignan natin ang sitwasyon ng team ngayon, hindi lang ito ang problema nila. Dahil sa pagkatalo na ito, mas lalo pang lumala ang record ng Warriors sa kanilang mga huling laro. Sunod-sunod na ang kanilang pagkatalo at unti-unti silang nahuhulog sa standings ng Western Conference. Para sa isang team na inaasahang magiging contender o kahit man lang solid playoff team, ito ay malaking problema. Dahil habang papalapit ang playoffs, mas mahalaga ang bawat panalo. Kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, posibleng mahirapan ang Warriors na makapasok sa playoffs o mapunta sila sa mas mahirap na play-in scenario. Sa kabila ng lahat ng problema, may ilang players pa rin ng Warriors ang nagpakita ng magandang performance. Isa na dito si Brandon Podziemski na nagpakita ng effort sa scoring at rebounding. Isa rin sa mga nag-step up ay ang bagong big man ng Warriors na si Kristaps Porzingis na nagbigay ng solid contribution sa offense. Kung may magandang balita man para sa Warriors, ito ay ang development ng kanilang young players. Pero sa totoo lang, para makabalik sa winning form ang team, kailangan nilang maging healthy ulit ang kanilang core players. Ang pinakamalaking tanong ngayon ay kung kailan babalik ang kanilang injured players. Kung mabilis silang makakabalik, may pagkakataon pa ang Warriors na bumawi at mag-run papunta sa playoffs. Kaya mga ka-NBA, ano sa tingin ninyo? Makakabangon pa kaya ang Golden State Warriors sa kanilang kasalukuyang problema? O tuloy-tuloy na ba ang kanilang pagbaba sa standings? Comment down below ang inyong opinion dahil gusto kong marinig ang thoughts ninyo. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ito sa kapwa NBA fans. Peace out!